Natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo Ano nga rin. bang hinihingi sa atin ng ating paggunita, linggo-linggo ng araw na pamamahinga? Ito nga ba'y tunay na pagtigil sa ating mga gawain, o ito nga ay pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon? My dear sisters and brothers, sa banal na pagdiriwang na ito, ating ngayon tantuhin ang tunay na kahulugan ng pagpapabanal sa araw ng pamamahinga. Kaya naman mga kapatid, ating ngayon suriin ang ating mga nagawa, ang ating mga sariling kadustahan, ang ating magmamalabis at kakulangan. Hingan natin ngayon ang kapatawaran ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inayayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siyang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi yan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa,"
Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pang manguna sa mga lingkod mo at pinakita iyong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David ang aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo nga ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar, ang pinakapunong saserdote, nang siya at ng kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga ginigilig ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang hinihingi sa atin ng araw ng pamamahinga na nabanggit ng ating Panginoon? Araw ng pamamahinga na itinakda ng mga Hudyo para sa kanilang mga sarili upang sa gayon ay mabigyan nila ng oras at sandali ang ating Panginoon.
Or we would rather understand that ano nga ba ang kahulugan kung bakit ipinanukala itong araw ng pamamahinga? Is it for the purpose to halt every human labor? At nang sa ganun ay mabigyan natin ng sandali ang Panginoon? Kailangan bang tumigil tayo sa pag-iral? Kailangan bang tumigil tayo sa pagganap? O ang tinatawag na araw ng pamamahinga, kasi pag sinabi mong araw ng pamamahinga, talaga namang mamamahinga ka by the word itself. Mga kapatid, there is no rest in God in providing for us. Tandaan po natin, hindi tumigil ang Diyos. Sa katunayan mga kapatid, yung ating pangunawa na matapos likhain ng Diyos ang sanlibutan at matapos ang likhain ng tao at ipinamahala ng Diyos sa tao ang sanlilikha, ay hindi nangangulugan tumigil siya. Hindi ibig sabihin nagpahinga. Oo, nagpahinga man ang dalian ng Panginoon, hindi para tumigil. Nagpahinga siya para tignan niyang mabuti ang ganda ng kanyang nilikha. At napabuntong hinanga siya at sabi niya, kay ganda ng aking nilikha. At ang kanyang pagpapahalaga sa buhay ng tao, sa kanyang mga nilikha, kaya nga niya nga mga kapatid, itinalaga niya sa atin ang pamamahala. Naging katuwang tayo ng Diyos sa pamamahala. Remember that. Katuwang tayo. Hindi nagpahinga ang Diyos. Ginawa niya tayong katuwang. Bakit? Aba mga kapatid, when God appreciates His creation, that feeling that comes from appreciation, yun yung gusto niyang maramdaman natin. And He celebrates creation. Yun yung ibig sabihin kung bakit itinalaga at ipinanukala ang araw ng pamamahinga for us to celebrate creation, to celebrate life. With whom? With God. And if we celebrate creation with God, that means nangangulugan, pinapupurihan natin ang Diyos sa Kanyang mga nilikha, sa Kanyang kagandaang loob, sa Kanyang paglilikha sa atin at nagpapasalamat tayo dahil naging katuwang niya tayo. Now, my dear friends, tila bagang hindi yata nauunawa ang mabuti ng mga Hudyo ang ganitong panukala ng Diyos sa kanila. Para sa kanila, ito ay utos. Utos na kung saan ito ay kailangan nilang tupdin. Kailangan nilang obligahin ang kanilang sarili para tupdin ito. Now, that is the problem. Bakit ka sumusunod sa mga batas? Bakit mo sinusunod ang mga panukala? Ito ba isang obligasyon para sa iyo? O ito ay taos sa iyong puso sapagkat alam mo na kapag ginawa mo at ginanap mo ang mga utos na ito at mga panukalang ito, ito ay makakatulong sa iyong mas malalim at mas malawak na paggunita at pagpapahalaga sa buhay. Sabi nga ng ating Panginoon, malinaw mga kapatid, ang tao ay hindi para sa araw ng pamamahinga o sa mga kautusan na yan. Ang mga kautusan na yan ay pinanukala para makatulong at maging katuwang din ng tao. Again, sinamit ko na naman ang salitang katuwang. We are partners with this. As Christ, our God, the Father, made us partners to appreciate and to nourish and to develop creation, same with the celebration. Ganon din ang kanyang panukala na ginagawa niya tayong katuwang din niya para makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Abay, tingnan nga natin yung ating bahay. Malinaw naman na sinabi mga kapatid na ginamit ni Jesus ang karanasan ni Haring David. Ang karanasan na kung saan it doesn't excuse King David. Ito kasi ang problema sa atin. Do not use the law to excuse you. Diba? There is no exemption actually. But Christ Himself focused on the purpose why the law of the Sabbath has been given. The law of the Sabbath. The Sabbath rest. Bakit kailangan magpahinga? Hindi ibig sabihin titigil ka. Pwede ka naman magpahinga mga kapatid na may ginagawa ka. Hindi po ba? And why? Why the Sabbath rest? It is for nurturance. Parang balon yan eh. Ang araw ng pamamahinga ay patulad ng isang balon na kailang sumalok ka para ikaw ay ma-rejuvenate, para ikaw ay ma-refresh. O diba? Para ikaw ay bumalik sa iyong sarili at bumalik sa Diyos. Now,
bakit magtaliwas yata sa pangunawa ng mga Hudyo ang sinabi ni Jesus? Abay talagang taliwas. Bakit? Kasi kabisado ni Kristo. Alam niya sa kanyang sarili kung anong ibig sabihin ng kanyang ama kung bakit kailangan tayo ay magdiwang. Kailangan na tayo nating magpahinga. Bakit? Stop for a while. Hindi masama na tumigil ka. Ang masama ay yung hiwala ka nang ginagawa. If God never stopped in providing for us, nandyan na siya nakaantabay sa ating pangangailangan, ganoon din ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, sa ating paggunita sa araw ng pamamahinga. You should not stop in doing good. You should not stop in refreshing yourself. Bakit? To refresh ourselves is our rights. Binagkaloob sa atin yan, nakarapatan natin yan. Bakit? Pag pinangalagaan mo yung sarili, pinangangalagahan mo rin ang paglilikha ng Diyos sa iyo. You appreciate. At when you appreciate, my dear friends, you are joining God in appreciating His creation. At kapag nakikita mo, na-appreciate mo ang paglilikha ng Diyos sa iyo, ang kalikasan, mga kapatid, yan yung tinatawag na pagbibigay-pugay sa Diyos. Pagpapasalamat sa Diyos. At saan po natin makikita ang tunay na kaganapan na yan? Sa banal na Eucharistia. Kaya nga tayo nagkakatipon-tipon sa araw ng pamamahinga, hindi ba? Pero nagpapahinga ka ba? Hindi. Hindi ka actually nagpapahinga. Bakit? Nagbibigay pugay kasi binaglalaanan mo ng sandali ang Diyos sa iyong pakikibahagi sa Kanya. Again, nakikibahagi ka sa Kanya. Kaya pinaglalaanan mo siya ng panahon. What is a short moment to praise the Lord? What is a short moment to join the Lord in celebrating creation? What is a short moment, mga kapatid, ng pagpapasalamat? Hindi tayo nilikha. Ito nga hindi tayo nilikha para maghanap buhay. Tayo nilikha para magkaroon ng buhay. O, di ba? Kasi pag inilaan mo na sarili mo, para ka ng kabayo o para ka ng kalabaw na nakalaan ka na lang dyan. Maging nga ang kabayo at kalabaw, nagpapahinga din. Di ba? Tayo pa kaya. Ibig sabihin, huwag kang magpahinga sa paggawa ng mabuti. At sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, ito yung paraan mo ng pagpapasalamat. Yung paggawa mo ay pasasalamat mo. Aba, mga kapatid, pasalamat ka nga. Gumigising ka pa. Pasalamat ka nga, may ginagawa ka. Pasalamat ka, may sinusunod ka. Bakit? Nangangahulugan lamang pag ikaw ay may ginagawa, gumigising ka, sumusunod ka, hindi dahil obligado kang sumunod, kundi ito yung paraan mo para makibahagi. Saan? Dalawa. Nakikibahagi ka sa pamamahinga, nakikibahagi ka sa pagbibigay pugay at kaganapan sa ating Panginoon. There you go, my dear sisters and brothers. If we have only a mind just like Christ, who widen our horizon in understanding the purpose why God had given us the Sabbath rest. Again, it is indeed, for some of us, an obligation. But let it not be an obligation that will hinder us to see the wisdom behind. Bakit yan? Kailangan natin makibahagi. Huwag mo obligay ng sarili mo. Makibahagi ka mismo. Sabagat kung obligahan ka, saradong puso't isipan mo. Pero kapag nakikibahagi ka, dahil ito ang tama, kaparte ka ng pagliligtas, kaparte ka ng kalikasan, parte ka ng likha ng Diyos. Makibahagi ka, sabagat napakasarap na makipagdiwang upang tayo ay magkaroon ng kaganapan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ating idulog sa Panginoon ang ating panalangin. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas na wag nating ilagay na higit pa sa ating pagkatao. Bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalingas sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang ating mga yumao, naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Idinudulog din po natin mga kapanalig ang ating mga kapatid na may karamdaman ng ating mga intensyon na ating ipinaabot sa pamamagitan ng ating online mass at sa ating mga kailingan sa ating mga kapatid na may karamdaman at mga yumao na lalo-lalo si Antonio Lim at si John Ray Katap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at upang sila ay unawain, igalang, gabayan at maging amin ring gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain Kapuri-puri ka, Diyos Luthang, sanlibutan sa iyong kagandang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming alak ang tinapay na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. ubas, inuming nagbibigay lakas. Unin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang Puri-puri ka, Diyos Luthang, sanlibutan sa gandang loob. Narito ang aming may alay mula sa ubas ng buwan pagawang alak na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong espiritu. Ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inuming, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. At sa tagubilin na nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming
hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalo mo ikaw ay maging paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humain na po tayong lahat. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.